Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ang pagbibitiw daw ni Sara Duterte as a DepEd Secretary ho mga ka-action ay hudyat na daw ito sa pagiging leader ng oposisyon. Dalawang oposisyon mayroon ho tayo. Ano-ano ba itong dalawang oposisyon na ito? Maya-maya lamang. At syempre, nagpakita din ng suporta si Senator Amy Marcos, Bato de la Rosa, and then si Roquita, and then si Panelo. Yun yung mga diehard ho sa kanila. Diba? Siyempre hindi ho ito magpapaiwan si Amy at saka si Senate Bato de la Rosa. Pero nasaan ikaw, Bongo? Bakit hindi ikaw nagpakita ng suporta kay Vice? Diba? Alam naman ho natin na mainit ngayon ang usaping itong pagre-resign ni Vice as DepEd Secretary. So ito po mga ka-action, panoorin mo muna natin itong balitang ito mga ka-action. Baka kasi may binubuong plano. Baka lang ha, baka may binubuo silang plano. Kasi 'di ba last year na buro balita na baka tumakbo si Vice sa pagkasenador o kongresista o whatever dyan, maya ituloy niya. Diba? Baka lang ho. Sige, ito po. Panoorin po muna natin ito. Hudyat na umano ng pagiging bagong lider ng oposisyon ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Para naman sa ilang mambabatas, matagal nang dapat nag-resign si VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Hindi na raw ikinagulat ng liderato ng Senado ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi na may iwasan ang pagre-resign ng bise simula ng atakihin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Gayon din ang maging tikom ang bibig ni VP Sara sa ilang isyong kabilang ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon naman sa isa sa mga malalapit sa pamilya Duterte na si Senator Bato de la Rosa, naniniwala siyang pinag-isipang mabuti ni VP Sara ang kanyang desisyon. Kung ano man daw ang sunod na plano ng bise, susuportahan daw siya ni Senator Bato. Nagpahayag din ng support. Yun na po mga ka-action ha. Wait lang ha. Hudyat daw na magiging leader ng oposisyon si Vice President Sara. Dalawang oposisyon ho mayroon tayo, di ba? Ang isang oposisyon yung gusto lang bumalik sa kanilang kapangyarihan. Para malihis ang kanilang mga problema na kinakaharap. Ang isang oposisyon naman, yun yung gustong bumalik din sa kapangyarihan o may iisang posisyon na tumindig na si Senadora Risa Hontiveros na nanatili at ipaglaban at ipagtanggol ang mga naaapi at ipaglaban ang katotohanan. Yung mga kasama ni Senadora Risa Hontiveros sa oposisyon is ito nga ho, sa parating na 2025 election, gusto nilang maging isang leader o ang ilan sa kanila ay bumalik sa pagiging leader dahil gusto nilang itama ang mga mali at baluktot na nakikita nila at napapakinggan ho nila. Yan po ang dalawang oposisyon, di ba? Kaya dito, ewan ko lang dito ha, baka may binubuo nga ho silang plano, di ba? Kasi ang opposition nila Senadora Risa Hontiveros, wala namang ano yan kundi ang mapanatili ang kapayapaan, tahimik at matulungan ang mga naaapi at ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At syempre, ang opposition nila Senadora Risa is nagtatrabaho sila ng patas at walang pag-alinglangan at wala silang kinakatigan na mga kaibigan. Sila ay nanunungkulan bilang isang mambabatas, patas ang
kanilang tingin. Mahirap ka man, mayamang ka man, kung kinakailangan kang imbestigahan, iimbestigahan kanila. Kung kinakailangan kang tulungan, mahirap, mayamang ka man, tutulungan kanila basta nasa tama lang. Yan ang isang oposisyon nila Senadora Risa Hontiveros. Ito yung mga DDS oposisyon naman, ang gusto lang nila makabalik sa kapangyarihan nila para ang ibang issue nila na kinasasangkutan matatakpan o madidipinsahan kapag sila ay makabalik sa kanilang mga gusto na posisyon. Di ba? Siyempre si Senate Bato de la Rosa, hindi talaga yan magpapaiwan dyan. Suportado pa rin yan sila ang mga Duterte, mga ka-aksyon, di ba? At tama yung sinabi ni Chis, isa sa mga dahilan ni Bay, siguro ngayon lang na-realize, no? Yung mga patutsada ni dating Pangulong Duterte kay Mr. President Bongbong Marcos at sa usaping West Philippine Sea, di ba? Nakakahiya naman kasi ng ibang banyaga nga na sa tuwing may harassment na ginagawa ang China dyan sa West Philippine Sea ay kinukundina nila o may concern sila o nagpapakita sila ng suporta. Dito sa kay Vice President, pangalawang ina ng Pilipinas, tikom ho ang bibig pagdating kahit ano pa ang mangyari dyan. May nasusugatan na, wala kang makuha na salita dyan kay Vice o concern lamang. Di ba? Isa yan sa mga siguro nahihiya na si Vice President. Suporta kay VP Sara ang kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Kasama raw siya ng bise sa bawat laban para sa matagumpay na Pilipinas. Wala pa naman pahayag ang ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para kay dating presidential spokesperson Harry Roque, ang pagbibitiw ni VP Sara ay pruweba na wala na talagang unity. Hudyat daw ito ng pagiging leader ng oposisyon ni VP Sara. Nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng presidente. Alam naman natin kung gaano ka-impluwensya yung pinsan na Speaker of the House. At alam natin na siya'y namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Para naman sa dati ring presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, sumama ang loob ng bise hindi lang dahil di siya dinipensahan ni PBBM sa issue ng confidential funds, kundi pati na sa pag-atake ng ilang kongresista kabilang na si House Speaker Martin Romualdez. The resignation of VP Inday Sara is or means this is a new political ballgame. At marami ang matutuwa sa ginawa. Kahit sinong nasa posisyon at ikaw ang Vice Presidente, Cabinet Secretary ka, siyempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Para naman Si Amy Marcos, sasama daw siya para sa ikauunlad ng Pilipinas kay Vice President Sara Duterte. Amy Marcos, hindi ka na nahiya sa sinabi ko sa ikauunlad ng Pilipinas. Ano bang pinagagawa mo? May ginawa ka na ba sa Pilipinas? Puro ka nga against dito sa ginagawa ng iyong kapatid na si Mr. President Bongbong Marcos Sa halip na tutulungan mo siya kung anong magandang ginagawa, puro ka kontra. Di ba? Usaping West Philippine Sea, may pagkukontra ka din. Usaping Pastor Apollo Kibulok, kontra ka din. Anong pag-unlad ng klaseng pag-unlad na sinasabi mo kung puro kaangal? Di ba? Pag-uunlad ba yung inasa isipan mo? O pinoprotektahan mo lang ang iyong kaibigan? Di ba? Sus, Amy Marcos, wag mo na bilugin ang mga ulo ng taong bayan. Di ba? Yun sa Panilo at saka si Roque, maintindihan naman natin sila kasi ordinaryong Pilipino tulad natin yan. Bahala na kayo kung ano magiging pahayag nyo dyan, kung ano ba, kung kayo ba ay ano pa rin. Maintindihan namin kayo kasi kayo tunay na mga GDS. Ito, si Ronald Llamas. Masi ilang eksperto sa politika, pinapakita lang ng pagbibitiw ni VP Sara ang plano ng mga Duterte na bumalik sa poder. Clearly, this is based on consolidating what remains of the Duterte opposition going into the midterms and even beyond for 2028. So the campaign for the presidential election in 2028 nagsimula ngayong araw na ito.
Ayon sa isa pang eksperto, Di ba? Buti pa nga si Ronald Llamas, alam na alam agad ang pagbibitiw ni Sara kung anong magiging purpose eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, baka may binubuo po ito ng mga plano. Oo. Di ba? May ano ba? May plan A, may plan B, may plan C, may plan D. Baka may binubuo ho sila na plano na gusto talaga nilang bumalik. Sabi ko sa inyo, ang isang oposisyon, ang gusto lang nila yan, makabalik sa kanilang kapangyarihan. Para matakpan ang kanilang mga issue na kinasasangkutan. Kasi kung sila ay isang leader. Di ba? At yun sa sinabi ni Panelo, pwedeng mangyari yun na isa sa mga dahilan kung na ikinasama ng loob ni Sara kung hindi siya dinipinsa ni Mr. President Bongbong Marcos regarding sa kanyang confidential fund ng 125 million na ginasta niya in 11 days. Di ba? Alam mo na hindi dumaan sa magandang proseso, naging illegal ang nasabing pag-transfer ng pera sa iyo ni Mr. President Bongbong Marcos, bakit mo ginasta sa mga bagay-bagay na hindi dapat doon igasta? Tapos ngayon, hindi mo kaya ipaliwanag kung nasaan yung 125 million na punta? Marapat lang sa iyo na suluhin mo yan. Patunay lang ito na estratehiya lang talaga ang UNITEAM noong nakaraang eleksyon. Yung UNITEAM na binuo nila, from the very start, I knew that it was just a strategic move, a transactional political move. So I did not take it seriously as a unity in the sense that they're uniting. It's basically just for election purposes. Bagay na nanggaling na rin mismo sa bibig ni VP Sara kamakailan lang. Ang UNITEAM was the tandem during the 2022 elections. We are not candidates anymore. Nagbabalita mula sa frontline. Di ba? Ayan, inulit niya naman. Time lang daw yun ng eleksyon ang UNITEAM. Grabe, no? Ay, nako, BP Sara, ano lang yayari sa'yo? Dapat ang UNITEAM nga hanggang saan kayo ay nakaupo, mag-UNITEAM pa rin kayo para magtulungan. Pero masyado ka naman kasing hindi yan ang kinasasangkutan mo ng mga issue. Di ba? At saka nakikita ko naman na hindi siya competent sa nasabing bilang isang DepEd secretary. Kaya marapat talaga na mag-resign siya. At ang itatalaga dyan, yung competent, yung may kakayahan na pamunuan ang DepEd at walang halong political agenda. Diba? Yan ang maliwanag dyan dapat italaga ni Mr. President Bongbong Marcos. May educational background at walang halong political agenda. Parang ordinaryong Pilipino ba na may background siya na pagdating sa education na may kompetensya para pamunuan ang DepEd na education. Okay? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good morning everyone.